Mga pag-ulan na ang LPA at easterlies sa ilang bahagi ng bansa ngayong araw. Sa kaugnay na balita mula sa labas ng Hintila na minimum preparedness checklist, iniatas ng NDRRMC sa mga DRRMCs para sa paghahanda sa LPA. May report si Alex Ibanez. Iniabas ng National Disaster Risk Reduction and Management Council sa lahat ng regional at local disaster risk reduction and management councils kasama ang mga tanggapan ng Office of Civil Defense para sa paghahanda sa banta ng panibagong low pressure area. Batay sa direktiba at ibinaba ng memorandum ni OECD Assistant Secretary Cesar Ijo, kabilang rito ang aktibong monitoring sa local tide forecast para sa maagap na flood mitigation, koordinasyon sa Department of the Interior and Local Government, DENR-MGB, DPWH at mga lokal na DRRMOs para sa babala at signages sa mga lugar na peligro sa pagbaha at landslide, pagpapalaganap ng tama at komprehensibong impormasyon sa publiko at stakeholders, kabilang rito ang localized warnings at official advisories. Layo nito na masiguro ang maagap na aksyon upang maproteksyonan ang mga komunidad mula sa kalamidad. Mula sa Campo Aguinaldo, ako si Alin Bañez Segulat para sa DZNE Radyo TV. Patuloy na nakaapekto ang low pressure area na muling namataan sa layo 260 kilometers sa kanlurang bahagi ng Coron, Palawan, habang easterlies naman ang umiiral sa northern Luzon. Ayon sa pag-asa na maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan at pagkidlat sa Metro Manila, Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, Central Luzon, Calabar Zona, Mimaropa at Western Visayas. Easterlies din na magdadala ng maulap na papawirin na may panakanakang pag-ulan at pagkidlat sa Cagayan Valley. Samantala, makararanas ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin na may pulong-pulong pag-ulan at pagkidlat ang nalalabing bahagi ng bansa, dulot naman ng localized thunderstorms. Balitang Ibayong Dagat. Oras sa Pilipinas, 41 minuto makalipas ang alas 12 ng tanghali at ang oras na yan hatid sa atin ng Pagkur. Panatilihing masaya ang paglilibang. Magtakda ng oras at limitahan ang gastos sa paglalaro. Huwag magsugal kung nalulungkot. Huwag hayaang makasira ng buhay at pamilya. Para sa impormasyon tungkol sa responsible gaming, bisitahin ang www.pagcor.ph. Isang mensahe mula sa Pagcor. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Narito ang paalala at magandang balita mula po sa Pagcor. Upang sugpuin ang lumalalang kaso ng iligal na online gaming sa bansa at protektahan ang mga manlalaro laban dito, inilunsad ng Philippine Amusement and Gaming Corporation o Pagcor ang Pagcor Guarantee website. Maring i-check ng publiko ang nasabing website kung lisensyado at lehitimo ang isang online gaming site bago sila maglaro o magbayad. Regular na ina-update ang website at may direktang link ito sa mga lisensyadong gaming platforms. Ay kay Pagcor Chairman and CEO Alejandro Tenco, matutulungan ito ang publiko na makaiwas sa panlilinglang habang pinoprotektahan ang kanilang karapatan bilang manlalaro. Paalala pa ni Chairman Tenco na maging mapanuri sa bawat online gaming activity na sasalihan sapagkat dumarami ang mga reklamo hinggil sa illegal na gaming sites na hindi nagbabayad ng panalo. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang www.pagcor.ph/pagcorguarantee. Balitang Ibayong Dagat. Nakatakdang bumisita sa China si South Korean Foreign Minister Cho Yoon ngayong linggo. Ayon sa ulat, magpupulong sina Chu at Chinese counterpart Wang Yi, kung saan inaasahang makadadalo rin si Chinese President Xi Jinping. Samantala, nakatakda namang magtungo si US President Donald Trump sa Gyeongju, South Korea para sa gaganaping APEC Summit sa Oktubre. Balitang Kalakala. Foreign debt ng Pilipinas sa ikalawang quarter ng taon umalo na sa 148.9 billion US dollar. Kabuang detalye mula kay Miss Judea Bernardo. Umalo na sa 148.9 billion US dollars ang foreign debt ng Pilipinas sa ikalawang quarter ng 2025.
Ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas, o BSP, mas mataas ito ng 1.5% kumpara sa unang quarter na nasa 146.74 billion US dollars. Ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ang pagtaas ng panlabas na utang ng bansa ay pangunahing dulot ng valuation effects bunsod ng paghina ng halaga ng US dollar. Pahayag ng BSP, matibay pa rin ang pananalapi sa bansa dahil sa malaking dollar reserves at bumabang gastos sa pagbabayad ng utang na nagpapanatili sa katatagan ng ekonomiya. Balitang kalakalan para sa Network Balita sa Tanghali, ako po si Judy Bernardo ng DZME Radyo TV. Balitang Sport. Target ng World Best Pole Vault superstar na si Mondo Duplantis na baguhin ang kasaysayan ng World Athletics Championships sa Tokyo. Ayon kay Duplantis, nais niyang maabot ang 6.30 meters